Hello everyone! Ayan, welcome to my Shopee video. Shopee video. YouTube na to, everybody. Ayan, nakakalimutan eh. Ayan. So ayun na nga. Ano ba yung content natin ngayon? Welcome nga pala sa mga Shopee fam ko dyan na matagal na natin sumusuporta sa atin. Wala silang choice. Ayan, eto na nga. So I'm Lady Diane Rector, your Shopee mommy. And of course, today, ano nga bang gagawin natin? Kundi ikwento sa inyo, everybody, kung ano nga ba yung naging journey ko as affiliate marketer. Well, simpleng tao, tingnan mo naman, nakasando lang. Kentucky Sando, okay na. Sa Shopee ko din to nabili. But anyhow, I'm your Lady Diane Recto, of course, your Shopee mommy. Your Lady Diane Recto, pag-aari nyo. Ayun, kwento ko sa inyo lang. Simple lang to. O kung, paano ko ba sisimula? Sige, ganito ha. Ang gulo ko, no? Gusto ko kasi yung video ko very raw lang. Gusto ko yung para lang tayong nag-uusap. Kahit di naman kayo sumasagot. Ayan. So, ganito. I started my journey as an affiliate marketer kasi nung buntis ako kay AC, syempre, iniisip ko na pag nanganak ako, gusto ko magtrabaho. Kaya lang ang problema, iniisip ko, paano ako magtatrabaho kung meron akong maliit? So, nag-a-apply ako, online, trabaho, ganyan. Hanggang sa nanganak ako, hindi pa rin ako natatanggap, ayos. Nag-try ako, LinkedIn, ang dami kong kinreate na account. Nagtataka nga ako may mga tumatawag, kaya lang, ang problema ko naman doon sa mga offer nila, kailangan pumunta dito sa, ang tawag dito, kailangan mo, either pupunta ka doon sa Manila. Actually, hindi pala LinkedIn yung tumawag. Ang tumatawag sa akin yung sa, ano yun? Jobs.ph ba yun? Basta meron akong, hindi ko na matandaan matagal na kasi ako hindi nag-apply. Pero yung sa LinkedIn, mga offers doon, mga mag-edit ng video, ganyan. Gumawa ng mga ads, ganun-ganun. Yung mga offer na mga in-offer sa akin. Ang problema ko nun, kaya hindi ako nag-yes kasi parang sa pakiramdam ko, parang ang bigat ng trabaho. Wow, gusto magaan lang na trabaho. Hindi alam mo yun, ang bigat ng trabaho. Hindi ko kaya yung commitment bilang buntis ako and nanganak na nga ako, parang hindi ko kaya ibigay yung commitment na ganun. Alam niyo yun, magko-commit ka para mag-deliver ng trabaho. Parang hindi ko siya kaya. At that time so nag-try ako. Kahit lahat. Gusto ko na nga, sobrang, alam mo yun, may nag-isa pang offer Magtatrabaho ako sa Manila. Quezon City yata yun, hindi ako nagkakamali. Tapos, parang ang offer niya, ang sweldo ay parang nasa 30K or something. Kaya lang nung nag-compute ako, ay, ano yun? Mga ibon. Ayun. Na-offer nila yung mga tipong kailangan mong, of course, nandun ka sa Manila, hindi siya work from home. Kinukumpute ko yung magiging gastos ko Siyempre, kailangan ko umuwi-uwi. Siyempre, may baby ako. Ano pa? Living expenses. Mahal ang mag-rent kahit bed spacer ka lang sa Quezon City. So, sa calculation ko, parang kaya ko naman mabuhay kung 10,000. Kung 30,000 sweldo mo, ito yung iniisip ko ng computation. Kung 30,000 ang sweldo mo, may tax pa yan. Merong government, ano yung mga babayaran mo sa government na kaltas. So, iniisip ko, kung ang matitira lang sa akin doon, siguro 25, mga ganyan. 25K, tas living expenses ko halimbawa ay mga 10K. O, kasama na yung back and forth. Siyempre, matipid naman ako pagka ganyan. Sabihin mo, matitira na lang sa akin ay 10 to 15K. Malaki pa nga no? Sige, 10K na lang para ligtas tayo. Siyempre, may gastos ka pa, iba pa. 10K? 10K? Buwan-buwan, yung masasave ko, bibigay ko sa anak ko, edi parang nagpapagod lang ako. Parang, yun yung nasa isip ko na. And then, syempre, iniisip ko, try ko kaya dito, magtrabaho ko dito sa probinsya. So, lahat na yung na-applyan ko. Yung mga medyo
kapana-panatag na trabaho is yung mga government offices, yung mga science office dito sa amin kasi andito lahat ng mga science offices like DOST, mga ganyan, PhilRice, etc. blah blah. Pero kailangan ko naman mag-exam. Mag-exam naman ako ng civil service. Kailangan ko mag-civil service para if ever, kung yun nga yung a-applyin ko, requirement yun civil service passer ka. Ang problema ko, hindi pa ako civil service passer. So, kailangan ko pang mag-review, kailangan ko pang mag-exam, etc. blah blah. Nagpapadede nga ako, diba? Nagpapadede ako noon, tapos, basta, ang hirap. Parang hindi siya akma Shopify ko. So, eto, hanap na naman ako ng mga work from home. Ayan, sa LinkedIn. Pero mga offer nga yung commitment, parang hindi ko kakayanin yung commitment. And then, so ano na lang gagawin ko? Ang arte, choosy sa trabaho. Ginawa namin yun, nag-business kami dito sa bahay. Tapos, si daddy, siya ay nag-aalaga ng mga isda, yung mga binibenta namin, naalala niyo yun, betta fishes, etc. blah blah. And then, came this idea sa ate ko. Yung ate ko, gusto niyang itry yung affiliate marketing sa Lazada. Tapos pinatry niya sa akin. Sabi ko, tinry ko, posting ako, ganyan. Ba, may bumibili sa circle of people ko. Circle of friends. And then, sabi ko, kung meron sa Lazada, baka meron din sa Shopee. So, tinry ko, affiliate marketing sa Shopee. And then, ayun, na-approve yung aking application, and then, nag-start na ako mag-posting. Ayan, simulan natin sa posting. Doon ako nagsimula. Posting, that's around June pa yan June or July ng 2023. Tapos nakita ko, meron mga nagla-livestream. Affiliate marketer pala sila. Malaki pa yung voucher nun. 150, parang 70% off. Cap at 150, parang gano'n. O, di ko na masyado matandaan kung 30 or 50% off, cap at 150. Tapos, ang baba pa ng minimum spend before. Minimum spend. And then, ayun, Shopify. Pagka-approve sa akin, post ako ng post. Tuwan-tuwa pa ako. Meron akong binili. Binili ko sa sarili kong link. Yung Zeus na mouse. Sabi ko, ay, bakit ang nakalagay sa commission canceled? Yung pala bawal mong bilhan, yung mga items na ikaw nag-share ng link. Hindi pwedeng ganun. So, dapat third party, other people ang bibili. Hindi pwedeng same wifi, hindi pwedeng same household address, apelido pa nga, may ganun pa nga silang sinasabi. Yung iba, pero I don't think so yung ganun. Pero sa wifi, sure ako dyan. Basta iisa pinanggalingan ng internet or somehow, gumamit ng wifi nyo yung cellphone unit na yun or whatever. Basta yun. Okay. So, that's how I started affiliate marketing. Dati kasi hindi ko pa alam na ganito naman kasi talaga ginagawa ko Halimbawa, may product akong nagustuhan, nire-recommend ko lang din sa social media account ko. Halimbawa, bumili ako ng NextGuard Spectra para sa mga aso namin. Sinishare ko sa mga tao na, ay, ang ganda nito, nakakatulong sa ganito, ganyan. I didn't know na pwede pala siyang maging career. Tapos, ayun, nagsimula doon, posting, and then, may bumibili pa isa-isa, commission, piso-piso, okay lang, masaya ako. Kasi dati, nag-YouTube na talaga kami ni Daddy. Yun yung pinursu pa namin. Isa pang pinursu namin career is mag-YouTubing. Yun yung ginagawa namin in the past. Hindi lang namin natutukan na nung nanganak na nga ako kasi busy na masyado, ayan. So, yun. May contents for my dogs. Makikita nyo naman yan dyan And then, ayun na nga. Yun pala yun. Pwede pala siyang maging career. Tapos ayun, ginagawa ko na siya every once in a while. Hanggang sa ginawa ko na siyang habitual. Post ng post, gagawa ng content, ganyan-ganyan. And then, live streaming. Doon. Ang affiliate marketing kasi, at least sa Shopee, you can do live stream.
pwede kang mag-posting, and you can create Shopee videos. Pero yung Shopee videos, recently na lang yan eh. Nag-start ako mag-live stream ng mga August, late August. Tapos naban ako ng September 2. Ayan. Pero yung ban na yon, wala akong ginawang violation. Naban ako kasi lahat before ng nagla-live stream, binan nila kapag hindi ka pa nag-a-attend ng webinar. Kailangan mong umattend ng webinar, tapos mag-e-exam ka, and then you will pass, and then magkakaroon ka ng live stream. Ngayon, wala nang exam eh. Ang kailangan na lang, ma-approve ka, payment settings, and then ayun, magkakaroon ka na ng live stream account. But that's how everything started. And ngayon, meron na rin eh. Meron na rin YouTube shopping. Kung naririnig nyo yan, yun yung gusto kong i-pursue ngayon. So, kung gusto nyo rin, try nyo. Palakihin, i-grow nyo lang yung channel nyo. I heard 5,000 followers na lang kailangan eh. Pero dapat kasi, approved ka na sa YPP, yung YouTube Partnership Program. Yung sumisweldo ka na. Dati, approved na ako doon. Pero since nag-live stream ako sa Shopee, napabayaan ko na siya. So, kailangan ko na naman magre-reapply ngayon. So, hahabulin ko ulit yung 4,000 watch hours, ganyan. And, ayun. Eto, sinisimulan ko na ulit. So, para, apart from live streaming and posting and making videos sa Shopee, I can also pursue my affiliate marketing journey through the YouTube partnership program na Shopee, YouTube shopping. Ayan. Okay ba? Sundan nyo ba o magulo ko magkwento? If you have more questions, i-leave nyo lang comments nyo down below, and then susubukan kong sagutin. Yun lang naman yung start. Pero as we go along, ayan, tatry ko every once in a while, or at least once a day, magka-create ako ng video about affiliate marketing dito sa YouTube channel ko, which is Lady Diane Recto. So, ngayon, pakita ko na lang sa inyo, yung kakabili ko lang na tumbler sa Shopee, Shop-a-Fam, Sivago. I like it so much. Ayan, Sivago. Na, ang saya. Wala lang. Ang simple ng buhay, di mo na kailangan gumanyan, tumungga, kasi may straw. Ayos. Also, ito, Maybelline Vinyl. So, kung meron kayong gustong itanong sa mga susunod na araw, na masagot, ang gulo ko no, kung may gusto kayong itanong, leave comments down below, and then try kong sagutin sa mga darating na araw. Baka malay nyo, makatulong naman tayo. Ayan. So, ngayon, 6 a.m. 6:30 na. Ako magre-ready na at matutulog naman ako para naman makapagpahinga at magla-live na naman tayo mamaya. So, ayun. I hope na nakatulong sa inyo. Kung may gusto kayong i-share, i-comment nyo lang down below. Kung may tanong kayo, try nyo i-leave down below, and then try ko din masagot with the best of my ability, kung meron man. Ayan. Thank you, Shopee Fam. See you tomorrow. Mohag show. Babu.